Kabanata 2371. Napangiti si Waylan. Hanggat hindi mo iniisip, huminto si Minzy, saka ngumiti. Siyempre ayoko. Tumingin si Waylan sa kanyang relo at sinabing, gabi na. Uuwi na ako. Tumanggaw si Minzy. Pagkaalis niya ay nagningning ang mga mata ni Minzy. Nang makabalik si Waylan sa Emperin, 10:30 PM na ay pinatay niya ang mga ilaw sa sala, umakyat sa itaas, at napansin ang liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto, na nagbibigay liwanag sa isang maliit na bahagi ng madilim na koridor. Gising pa ba siya? Kumatok si Waylan, ngunit walang sumasagot. Itinulak niya ang pinto at nagulat siya sa nakita. Natutulog si Cameron na nakakross ang mga paa sa kumot. Nasa sahig ang kalahati ng kumot habang nakasuot siya ng malasutla na pantulog na maaaring malantad ng sobra kapag gumalaw siya. Naikuyom niya ang kanyang panga. Sinusubukan ba niya ang kanyang pagpipigil sa sarili? Ito ay hindi na mahusay. Huminto si Waylan sa tabi ng kama, yumuko, ipinatong ang mga kamay sa magkabilang gilid, at walang pag-aalinlangan na hinalikan ang labi nito. Gumalaw ang mga mata niya habang bumubulong ng kung ano. Lalong lumalim ang halik ni Waylan. Nagising si Cameron mula sa kanyang panaginip at hinihingal ng idilat niya ang kanyang mga mata at idiniin ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Call! Nilunok ni Cameron ang natitirang bahagi ng kanyang pangungusap. Nagkagulo silang dalawa. Hingal na hingal si Cameron sa kanyang balikat at sinipa siya nang makita kung sino iyon. Natigilan si Waylan at nahulog sa kama. Binalot ni Cameron ang sarili ng kumot at tumingin sa kanya. Ikaw si Wayne. Tinakpan niya ng kamay ang mukha niya nang mapagtantong akala niya ay may nakita siyang iba, kaya naman nabigla siya. Matapos makumpirma na si Waylan iyon, halos humagulgol na siya sa iyak. Ikaw, tinakat mo ako. Baliw ka ba, akala ko ikaw ay... Napaupo si Waylan sa sahig at ginulo ang buhok. Tumawa siya. Siguradong bumahing siya ngayon. I guess kasalanan ko. Hindi ko sinasadya. Bumangon si Cameron sa kama para tulungan siyang bumangon. Napangiti pa ako at nakita ko. Ito ay mga reflex ko lang. Pagkasabi noon ay pinunasan niya ang nunal sa ilalim ng mata niya. Ikaw ang gumuhit nito. Bakit ka nagpanggap na kapatid mo? Nakakatuwa bang takutin ako? Napahawak si Waylan sa baba niya at ngumiti. Kahit si Minzy ay masasabi na ako iyon. Sinusubukan mo bang galitin ako? She pouted. Pasensya na. Bigla niyang narealize ang sinabi nito kaya tumangala siya at pumikit. Nakipagkita ka ulit kay Minzy. Sinipilyo ni Waylan ang kanyang sando at itinaas ang kanyang mga kilay. Napaka-possessive mo ba? Hindi ako makakakilala ng ibang babae. Hindi alam ni Cameron kung possessive ba iyon. Ang alam lang niya ay ayaw niyang makilala niya si Minzy. Sumagot siya, maaari mong makilala ang sinuman maliban sa kanya. Napangiti siya. Bakit? Inilayo ni Cameron ang kanyang mukha. Walang dahilan. Napapikit si Waylan. Nag-alala siya dahil malamang nakita niya si Minzy bilang karibal niya. Ngunit hindi iyon sapat para sa kanya. Hindi lang niya gustong magselos ito, ngunit gusto rin niyang hawakan siya nito at itago para sa kanyang sarili. Hindi ko kaya kung ganoon. May business deals ang kapatid ko sa Comport. Lumapit si Waylan sa kanya habang nakangiti. Si Mr. Holland ang katrabaho namin, kaya hindi ko maiwasang makilala si Minzy. Inis na inis si Cameron. Paalisan mo ang kapatid mo. Umalis siya ng bansa at hindi na babalik kaagad. Tumayo ng tuwid si Waylan at casual na hinubad ang kanyang manggas. Matulog ka na ulit. Kailangan kong makipagkita ulit sa kanila para sa isang business meeting bukas ng umaga. Kabanata 2372. Lumabas ng kwarto si Waylan. Kumunat ang noo ni Cameron at nag-isip ng malalim. Samantala, hapon noon sa Yar Amor. Bumalik si Freya mula sa kanyang mga lektura. Hindi siya masyadong komportable na iwan si Colton at ang kanyang ama ng magkasama dahil alam niyang hindi gusto ni Colton ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang malambot, kaya magiging isang kapahamakan kung pinaiyak siya ni Colton. Inilabas niya ang kanyang susi, binuksan ang pinto, at agad na tinamaan ng amoy ng alak. Kumuha ng merienda ang dalawang lalaki at nagsimulang uminom. Naubos na nila ang 2 dosenang bote ng beer. Naglabas pa si Brandon ng 2 bote ng alak na iniingatan nila. Ang isa sa kanila ay walang laman, habang ang isa ay wala pang 1/3 na natitira. Medyo nalasing siguro siya habang umiiyak na parang bata habang hawak si Colton at isang bote na walang laman. Naaawa daw siya dito at doon, pati na rin daw wala siyang silbi. Marami na ring nainom si Colton at nakapatong ang ulo sa kamay, hindi nakikinig sa sinasabi ni Brandon. Binuhusan pa siya ng alak ni Colton dahil sa inis niya sa pag-iyak.
Tumigil ka sa pag-iyak. Uminom ka na. Burp. Ano? Ako lang ba ang umiinom? No way. Uminom ka rin. Hindi makatotok ang mga mata ni Brandon, at nanginginig ang kamay na bumubuhos. Nabunggo pa niya ang mga walang laman na bote ng beer sa mesa. Bumagsak sila sa lupa na may kalabog. Bumangon si Brandon para uminom pa ng alak at natisod, saka bumagsak sa tabi ng mesa at nagsimulang maghilik. Tiningnan sila ni Freya sa magulong sala, at siya ay naiinis. Nang magising si Colton, halos umaga na. May naalala siya at umupo, pero malinis na ang mesa. Si Brandon ay natutulog sa katabi niyang couch. Bumaba ng hagdan si Freya na nakapijama. Oh, gising ka na pala. Akala ko tulog ka hanggang umaga. Freya, naghapunan ka na ba? Haha, sa wakas alam ko na kung bakit sinasabi ng mga tao na hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Nag-cross arms si Freya. Kung hinintay kitang magluto, mamamatay na ako sa gutom. Pinunasan ni Colton ang kanyang mga templo, tumayo, at lumapit sa kanya. Pasensya na po, ipinapangako kung hindi na ito mauulit. Tinulak siya ni Freya palayo. Sigurado ka, tumanggaw siya. Lumingon si Freya kay Brandon. Bueno, Mr. Goldman, pakisuyong dalhin ang aking ama pabalik sa kanyang silid. Ganyan ang nangyayari kapag nilasing mo siya. Pagkatapos ay tumalikod siya upang umakyat, may naalala, at tumigil sa kanyang paglalakad. Natatakot akong matulog ka sa sahig ngayong gabi. Walang sagot si Colton. Matapos mahiga si Brandon, bumalik si Colton sa kanyang silid at napagtanto na naglagay si Freya ng ilang saplot at kumot sa sahig. Pagkatapos ay inihagis nito sa kanya ang unan. Matulog sa sahig. May pumasok sa isip niya, at ibinalik niya ang unan at mabilis na naglakad sa likuran niya para yakapin siya. Gusto mo ba talaga ako? Oo, hayaan mo. Ngumisi siya. Gagawin ko dapat ang sinabi mo. Sinubukan ni Freya na ilayo ang kamay niya pero hindi niya magawa. Ang bango mo, huwag mo akong yakapin. Bigla niya itong binuhat at naglakad patungo sa banyo. Nabigla siya. Bakit mo ako pinapasok? Shower. Isinara ni Colton ang pinto. Hindi niya ito pinalabas mula sa banyo hanggang sa kama hanggang sa mawalan siya ng lakas at makatulog. Bago siya nakatulog, ang huling nasa isip niya ay hindi na niya hahayaang uminom muli si Colton. Kabanata 2373. Kinabukasan, nang magising si Freya, tuyo na ang kanyang lalamunan, at wala siyang lakas para bumangon sa kama. Nagdala si Colton ng almusal sa isang tray at nakita ang mga marka sa kanyang leeg. Tuwang-tuwa siya sa kanyang trabaho. Maaga kang gumising. Inilapag niya ang pagkain sa mesa. Sa ibabaw ng simpleng almusal, may isang mangkok din ng sopas. Nag-aalala ako na baka mapagod ka, kaya pinaghandaan kita ng sopas. Na-curious si Freya, kumakain ba ang mga tao ng sopas para sa almusal? Umupo siya sa kama, sumandok ng sopas, at hinaypan iyon. Mapapabuti nito ang pakiramdam mo. Dinala niya ang sabaw sa bibig niya, kaya ininom niya ito, saka tinuro ang tray. Gusto ko ng itlog, balatan mo ako. Ibinaba ni Colton ang mangkok at ginawa ang hiling niya. Pinakain niya siya noon, ngunit may sasabihin siya pabalik sa mga linyang inuutusan siya nito. Pero ngayon, ang masunurin, niyang ugali ay nakaramdam siya ng awkward. Napagtantong nakatitig ito sa kanya, tumangala si Colton. Anong mali? Sumandal si Freya. May ginawa ka ba? Binugbog mo ba ang tatay ko? Bakit ang ganda mo ngayon? Walang masabi si Colton kaya napangiti siya. Freya, mas masaya ka ba kung magkaaway tayo? Bakit kakaiba ang pakikitungo niya sa kanya? Ngumisi si Freya, hindi ka mabait na tao. Ibinaba niya ang mga kubyertos, kinurot ang kanyang baba, at tinitigan siya ng matalim na mga mata. Gusto mo ng mga Ginoo? Tumingin siya sa kanya, gusto ko ang totoong ikaw. Nagulat si Colton dahil hindi niya inaasahan na sasabihin niya iyon. Seryoso ang itsura niya pero tuwang-tuwa sa puso niya. Kumain ka na ng almusal sa halip na ligawan mo ako. Ngumiti si Freya at tahimik na kumain. Sa Baseburg, sa Black Gold. Ang kotse ni Cameron ay nakaparada sa labas ng gusali habang siya ay nagpapahinga sa manibela, ngunit siya ay nag-aalangan na lumabas. Matapos malaman na kailangang makatrabaho ni Wayland si Minzy, kailangan niyang bantayan sila. Lumapit ang guard at kumatok sa bintana. Ibinaba niya ito nang sabihin ng gwardya, "Pasensya na miss, hindi ka makakaparada dito." Okay. Papaalis na sana siya, ngunit nakita niya si Wayland na naglalakad palabas ng gusali. Ang babaeng katabi niya ay si Minzy. Nakasuot siya ng maikling silk skirt, mahabang puting bota, at fur coat.
Siya ay tumingin katangi tanging ngunit maamo. Naglakad siya sa tabi ni Waylan, nakipag-chat. Naglakad sila papunta sa kotse, at pinagbuksan siya ni Waylan ng pinto. Hinawakan ni Cameron ang manibela, at ang puso niya ay hindi komportable. Ganito ba siya nagtrabaho sa mga tao? Iyon ay mas tulad ng isang petsa. Gusto niyang makita kung saan sila patungo. Pagkaalis ng sasakyan sa harap, sumunod naman si Cameron. Napatingin si Minzy kay Waylan sa sasakyan at ngumiti. Salamat sa paghatid sa akin pabalik. Napangiti si Waylan. Hindi na kailangan yan. We're working together, so magalang na lang ako. Ngumiti si Minzy at hindi nagsalita. Kahit maamo at mapagpakumbaba ito, alam niyang ganoon ang pakikitungo nito sa kanya dahil may business deal sila. Wala namang ibang ibig sabihin. Nanatili siya sa kanyang distansya at hindi masyadong palakaibigan ngunit hindi rin masyadong malayo. Para silang magkaibigan, ngunit may malinaw na linya. Kabanata 2374. Tumingin si Minzy sa paligid. Kahit na walang nararamdaman si Waylan para sa kanya, hindi niya maiwasang kunin ang atensyon nito. Hindi pa niya inaanunsyo ang relasyon nila ni Cameron, at hindi pa sila kasal, kaya inakala niyang may pagkakataon pa siya. Mr. Goldman, gusto mo bang manood ng sine ngayong weekend? Wala akong mahanap na makakasama ko, at ikaw lang ang kilala ko sa Baseburg. Nahihiyang iniaya sa kanya ni Minzy. Nagtaas ng kilay si Waylan at nag-isip. Tumingin ang driver sa rearview mirror. Sir, may kotse po na sumusunod sa atin. Kalmado lang si Waylan at parang alam niya kung sino ang nasa sasakyan kaya napaawang ang labi niya. Lumingon si Minzy at mukhang kinakabahan. Sinusundan tayo. May kakilala ba tayo? Walang pakialam si Waylan. Sino ang nakakaalam? Siguro. Nang makita ni Minzy na hindi siya nababalisa na masundan siya, sinabi niyang baka ito ay isang taong kilala nila, at mukhang kalmado at tahimik, nahulaan niyang kilala niya kung sino ito. Gusto niyang malaman kung ito ba ang taong inaakala niya. Nakapark ang sasakyan sa main door ng hotel na tinutuluyan niya. Bumaba si Minzy ng sasakyan pero hindi agad umalis. Sa halip, tinanong niya, gusto mo bang sumabay sa akin ng tanghalian? Sumang-ayon si Waylan. Oo naman. Huminto si Cameron sa hindi kalayuan doon at nakita silang naglalakad papasok sa hotel. Sumiklab ang kanyang init ng ulo. Nakikita ko kung paano ito. May nililigawan na itong asshole na ito. Ha, mga lalaki. Kalmado ang ambience ng restaurant. Pinalamutian ito ng elegante, at walang masyadong tumatangkilik. Walang gana na itinambal ni Waylan ang kanyang mga daliri sa mesa habang nakatingin sa mga pintuan ng elevator. Pinutol ni Minzy ang steak ngunit nakita niyang hindi pa siya nagsisimula. Mr. Goldman, bahagya siyang nagtaas ng kilay at ngumiti. Sorry, hindi ako masyadong nagugutom. Ayos lang iyon. Ngumiti siya at sinabi, pagkatapos ng mahabang paghinto, may hinihintay ka ba? Nanlamig ang mga daliri ni Waylan, saka siya pumikit at nanatiling tahimik. Ayaw masyadong prangka ni Minzy dahil ayaw ng mga lalaki sa babaeng masyadong matalino. Na-curious ako kasi nakita kong patuloy kang nakatingin sa direksyon ng elevator. Kinuha ni Waylan ang kanyang tasa ng kape at dahan-daang humigop. Hulaan ko, ngunit sa tingin ko ay hindi siya darating. Napatingin si Minzy at hindi nagsalita. Ang gut feeling ng isang babae ay bihirang mali. Ang kausap niya siguro ay ang babaeng nakasakay sa kotse na sumusunod sa kanila. Malamang sa kanya iyon. Inilapag ni Waylan ang kanyang tasa, tumingin sa screen ng kanyang telepono, at dahan-daang tumayo. Sa tingin ko kailangan ko nang umalis. Tumayo na rin si Minzy. Hayaan mong ihatid kita palabas. Hindi siya sumagot at naglakad na papunta sa bill para magbayad. Kinuha ni Minzy ang kanyang bag at sumunod. Nang makalabas na sila sa pinto ng hotel, tinawag siya ni Minzy. Tumigil siya at lumingon. Oo, huminto si Minzy sa harapan niya at kinuha ang phone niya. Ayokong bayaran mo ang pagkain ko. Hayaan mong i-wire ko ang pera sa iyo. Napangiti siya. Ayos lang, bibili ako. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at umupo. Napatingin si Minzy habang umaalis ang sasakyan, saka pinagdikit ang mga labi. Nag-aalala ba siya na baka mali itong tanggapin ni Cameron? Hindi niya maintindihan kung bakit niya nagustuhan ang babaeng iyon. Nagpanggap si Cameron bilang isang lalaki sa East Islands, at tinawag siyang sir ng lahat doon. Wala sa kanya ang kahinahunan at lambot ng isang babae dahil lumaki siya sa mga lalaki. Sa kabilang banda, mas kilala ni Minzy ang mga lalaki dahil walang lalaking makakatakwil sa isang maamong babae na tulad niya. Kabanata 2375.
Si Wayland ang unang lalaking tumanggi sa kanya. Siya rin ang unang hindi nagpakita ng anumang paghanga o pag-iisip tungkol sa kanya. Kaya naman hindi niya ito makalimutan kahit bumalik na siya sa comfort. Pakiramdam niya ay wala pa sa kalahati ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Malungkot na bumalik si Minzy sa kanyang hotel at biglang nakakita ng isang flash. Napahinto siya at napagtantong may kumukuha ng litrato sa kanya. Pipigilan na sana niya ito nang may bigla siyang naalala at napatigil siya sa paglalakad. Bumalik si Wayland kay Emperor at nakita niyang wala doon ang sapatos ni Cameron. Tinawag niya ito, ngunit hindi niya ito sinasagot. Nahulaan niya kung saan ito nagpunta, kaya nagpadala siya ng text kay Daisy. Samantala, sa Martial Arts Center, matapos basahin ang text mula kay Wayland, lumingon si Daisy kay Cameron, na sumusuntok sa punching bag. Nang puntahan siya ni Cameron, nahulaan na ni Daisy na ito ay dahil sa may laway siya sa kanya. Seryoso siguro ang dahilan para magalit siya. Daisy, anong ginawa mo? Wayland, may deal si Colton sa Dominic Group ng Comport. Ang ama ni Minzy ay nagtatrabaho sa kumpanyang iyon. Nagalit yata siya sa sobrang lapit ko kay Minzy. Napaawang ang labi ni Daisy. Sinubukan niyang tulungan siya at nakuha si Minzy na, ay trigger, si Cameron. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na ito ay tapos na, ngunit hindi niya naisip na ito ay magbibigay kay Minzy ng isang dahilan upang tumamba sa kanya. Kaya naman galit na galit si Cameron. Daisy, nasa Martial Arts Center tayo. Galit na galit siya, at ayaw ko siyang kausapin. Natatakot ako na baka tamaan niya ako. Wayland, hawakan mo siya at huwag mong hayaang ilabas niya ito sa ibang tao. Ipadala sa akin ang iyong lokasyon, at pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Ipinadala ni Daisy ang kanilang lokasyon sa kanya. Ang nagpagalit kay Cameron ay dapat na siyang gumawa ng mga bagay na tama. Malakas na dama po ang kanyang mga kamao sa punching bag. Kung ito ay papalitan ng isang tao, ang taong iyon ang magiging pinakamalas na tao sa mundo, at hindi niya maisip kung gaano ito kasama. Biglang pumasok sa lugar ang ilang lalaking nagtatawanan. Ang lalaking namumuno sa kanila ay isang VIP member ng center. Naka-taekwondo uniform siya na may black belt. Lahat ay magalang sa kanya at tinawag siyang Mr. Selfridge. Walang masyadong babae sa gitna, kaya hinawakan niya ang kanyang baba at nagtanong nang makita niyang sinuntok ni Cameron ang sandbag, sino ang bagong sisiw. Ang isa pang lalaki ay tumigil, pagkatapos ay umiling. Hindi ko alam. First time ko siyang makita. Tumingin si Conroy kay Cameron. Maganda ang katawan niya. Dapat ay isang manlalaban. Ngumiti siya ng malapad at kumaway bilang senyales na umalis na sila. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Cameron at inilagay ang kamay sa balikat nito. Miss, mag-isa ka bang nagtra-training? Gusto mo bang sanayin kita? Huminto si Cameron at lumingon sa kanya. Ikaw, oo, kung gusto mong maglaro, maaari kitang laruin sa paraang gusto mo. Huwag kang mag-alala, malambot ako sa mga babae. Maaari ko ring ituro sa iyo ang isa o dalawang bagay. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Conroy ang kamay sa braso niya. Kahit palaban siya, babae lang siya. Sa lugar na iyon, mahalaga ang kanyang mga salita. Bababihin pa rin niya ito kung hindi siya nakinig sa kanya. Kalmadong inalis ni Cameron ang kanyang kamay. Hindi ko kailangan ng isang baguhan upang sanayin ako. Napawi ang ngiti ni Conroy. Anong sabi mo, amateur? Lumingon siya sa taong nasa likod niya, at tumawa ang lalaking iyon. Girl, hindi mo matatawag na baguhan ang may black belt sa taekwondo. Newbie ka ba? Kabanata 2376. Sa tingin ko dapat kong ipakita sa iyo kung ano ang kaya ko. Sa halip na pakalmayan sila, nakiisa ang mga nanood at pinalala ang sitwasyon. Si Cameron ay masama na ang loob. Ngayong may nag-alok ng kanyang sarili na hayaan siyang mailabas ang kanyang pali, ang kanyang mga mata ay agad na nagningning sa kaligayahan. Sa totoo lang, ang black belt sa taekwondo ay wala. Walang dapat ipagmalaki. Napangisi si Conroy. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kangas na babae. Girl, hindi mo ba naisip na medyo malayo ka na? Pinagkrus ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Sinabi ni Cameron, ang pagmamayabang ay para sa mga talunan. Ang isang tunay na master ay hindi kailanman magbibigay sa kanilang kalaban ng anumang pagkakataon na lumaban. Sa wakas ay nagalit si Conroy matapos ang paulit-ulit na insulto ni Cameron. He rolled his sleeves and said, binigyan na kita ng chance, pero hindi mo pinapahalagahan. Parang dapat turuan kita ng manners ngayon. Itinaas ni Cameron ang kanyang kamay at sinabing, teka lang.
Inisip ni Conroy na natakot si Cameron at matagumpay na tumawa. Kung hihingi ka ng tawad sa akin ngayon, ako ang magiging mas malaking tao at patatawarin ka. Kung hindi, baka hindi kakayanin ng marupok mong katawan kahit isang sipa mula sa akin. Nanalo siya ng premyo sa International Taekwondo Competition. Ang payat naman na babae sa harapan niya, baguhan pa lang. Nahirapan siyang paniwalaan na ang lakas ng loob nitong tingnan siya ng masama. Itinuro ni Cameron ang mga tao sa likuran niya at sinabing, lahat kayo ay sabay na lumapit sa akin. Ang iba sa mga tao ay natigilan. Napahiya si Conroy nang itanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Itinali ni Cameron ang kanyang jacket sa kanyang baywang at walang pakialam na sinabi, nag-aalala ako na malapit nang matapos ang laban kung lalabanan mo akong mag-isa. Huwag kang mag-alala, maaari kang tumawag ng maraming tao hanggat gusto mo. Kung mas malakas ang manlalaban, mas mabuti. Napangisi si Conroy, girl, minamaliit mo ba ako? Nang matapos siyang magsalita ay nawala ang ngiti sa labi niya nang walang babala niyang sinuntok si Cameron. Gusto niya talagang turuan ng leksyon si Cameron sa pagkakataong ito. Gayunpaman, napigilan ni Cameron ang kanyang suntok ng walang kahirap-hirap at walang pakialam na sinabi, masyado kang mabagal. Pagkatapos noon, inikat niya ang kanyang katawan at sinipa si Conroy sa lupa. Ang mga tao sa likod ni Conroy ay hindi makita ang kanyang mga galaw, at lahat sila ay nagulat. Napasigaw si Conroy sa sakit. Tumingin siya kay Cameron at sumirit sa nagngangalit na mga ngipin. Bitch, patay ka! Pinalayan niya ang sarili mula kay Cameron at itinapon ang sarili sa kanya habang sinisimulan siyang salakayin ng galit na galit. It went without saying na hindi siya bibigyan ni Cameron ng pagkakataon. Para bang nakikita niya ang lahat ng galaw nito, naiiwasan niya ang lahat ng atake nito ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos noon, sunod-sunod na sipa at suntok ang ginawa niya kay Conroy bago tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagtalon sa ere at pagsipa sa kanya. Lumipad siya sa himpapawid at bumagsak sa lupa sa harap ng mga tao na may makapal na sampal. Takot na takot ang mga iyon kaya napaatras silang lahat. Nilagyan ng alikabok ni Cameron ang hindi nakikitang alikabok sa kanyang kamisete at nagkomento, sobra para sa isang itim na sinturon. Nakakahiya ka sa amo mo. Halika, sabay kayong lumapit sa akin. Tinulungan nilang lahat si Conroy na makatayo. Hinawakan niya ang braso niya at sobrang sakit. Sinaman niya ng tingin si Cameron at ngumisi. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo siya. Ang grupo ng mga tao ay nakasuhan kay Cameron. Nang matapos ni Daisy ang kanyang tawag kay Wayland, inilagay niya ang kanyang telepono at naglakad. Papasok sa gusali. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niyang natalo na ni Cameron ang lahat ng tao. Tinakpan niya ang mukha niya at umiling. Ito mismo ang kinatatakutan niyang mangyari, at ngayon ay tila sa kanya ay nasa malaking problema. Ang grupo ng mga bastos na tao ay bumagsak lahat sa lupa, namimilipit at nananangis sa sakit. Binuhat ni Cameron si Conroy mula sa lupa. Namamaga ang mukha ni Conroy, at halos hindi na siya makapagsalita. Paano? How dare you beat me? Alam mo ba kung sino ako? Makakaganti ako sa lalong madaling panahon. Tinapik ni Cameron ang kanyang pisngi at sinabing, sinabi ko na hindi mo ako matatalo, ngunit hindi ka naniwala. Cameron. Lumapit si Daisy at tumingin sa mga tao sa lupa. Ano ka? Bakit ka nagkakagulo? Nang makita ni Conroy si Daisy, sinabi niya, bilasan mo at hilingin mong bitawan niya ako. Kung hindi, hindi kita papakawalan ng ganoon kadali. Hinawakan ni Cameron ang kanyang kwelyo at sinabing, nabigo kang samantalahin ako, at ngayon ay mayabang ka pa ring makipag-usap sa akin ng ganoon pagkatapos kong bugbugin ako. Kabanata 2377. Ano? Nang marinig ni Daisy ang sinabi ni Cameron, tumingin siya kay Conroy at nagtanong, sinubukan mo siyang samantalahin. How dare you? Nang matapos siyang magsalita, sinipa niya ito, na napaupo sa lupa. Pinigilan ni Cameron si Daisy nang susundan na niya ng panibagong sipa. Sige, sige, tama na, nabugbog ko na siya, mabubuli kong ipagpapatuloy natin siya. Samantala, may pumasok sa building. Nang makita niya ang eksena sa gusali, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Anong nangyari dito? Sa sandaling makita ni Cameron si Wayland, muling nag-alab ang kanyang galit, at sinipa niya si Conroy. Gusto siyang pigilan ni Daisy, ngunit napakabagal niya. Saglit na natigilan si Conroy. Matapos mabawi ang kanyang katinoan, sumigaw siya ng malakas, bakit mo ako muling sinipa? Paano niya ako nabubuli ng ganito? Nagmamadaling pumunta si Wayland at hinawakan si Cameron. Sige, tumigil ka na.
Inalis ni Cameron ang kanyang kamay at sinabing, "It's none of your business." Pinaikit ni Waylon ang kanyang mga mata at sinabing, "It's none of my business." Sa kasinong maglilinis ng kalat mo ha? Tumayo si Daisy at nagpaliwanag, "Waylon, hindi kasalanan ni Cameron." Sinubukan ng lalaking ito na samantalahin siya. Mariing idiniin ni Waylon ang kanyang labi at tumingin kay Conroy. "Sige, lumabas muna kayong dalawa." May ideya si Daisy sa gagawin ni Waylon, kaya kinaladkad niya si Cameron palabas ng gusali. Naglakad si Waylon patungo kay Conroy. Tinakpan ni Conroy ng kamay ang namamagang mukha at kitang-kita niya ang lamig sa mga mata ni Waylon. Siya subconsciously lumipat pabalik. Anong gusto mo? Binabalaan kita. Huwag mo akong pakialaman. Pagsisisihan mo, aling kamay ang ginamit mo para hawakan siya? Ha? Walang ekspresyon na hinawakan ni Waylon ang kanyang braso at muling nagtanong, "Ito ba?" Teka, arg. Nakarinig ang mga tao ng snap na tunog mula sa himpapawid habang na-dislocate ni Waylon ang braso ni Conroy. Habang sumisigaw siya sa sakit, napalunok silang lahat. Lumilitaw sa kanila na tiyak na hindi ito ang araw para sa kanila. Ang mga taong nakilala nila ay mas malupit sa isa't isa. Lumabas si Waylon sa Martial Arts Center. Ibinaling ni Daisy ang ulo para tingnan siya bago bumalik kay Cameron. Pagkatapos, nakangiting sabi niya, "Bueno, babalik ako sa opisina." Hinawakan ni Cameron ang kanyang braso at tinanong, "Akala ko ba sasabihin mo na sasamahan mo ako ngayon?" Napangiti si Daisy, "Nandito ang kapatid ko. I'm sure more than willing siyang makasama ka." "Hindi ko siya gusto." Nagtaas ng kilay si Waylon. "Ayaw mo sa akin ano?" Tinitigan siya ni Cameron. "Tumahimik ka, hindi kita hiniling na magsalita." Ngumisi siya. "Pinalo mo sila, tapos galit ka pa rin." She harumphed coldly. "It's none of your business." Sumagot si Waylon, "Syempre, negosyo ko iyon." Tinulak siya ni Cameron palayo. "Lumayo ka sa akin, jerk." Napaluha at natawa si Waylon matapos niyang marinig ang tawag sa kanya ni Cameron. "Kailan pa ako naging bakla?" Pinagkrus ni Cameron ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at itinaas ang kanyang baba. "Ha? Pinaglaruan mo ang damdamin ng isang babae tapos niloko mo siya sa pamamagitan ng panibagong relasyon sa ibang babae. Kung hindi ka man loloko, sino?" Nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Hindi lang niya pinabalik ng personal si Minzy sa kanyang hotel, ngunit inihatid din niya ito pabalik sa kanyang silid. Kung hindi siya torpe, sino? Habang iniisip niya ang marriage certificate na niloko siya nito, lalo siyang nagalit. Biglang hinawakan ni Waylon ang baba niya at nilapit. "Simula kailan ko pinaglaruan ang nararamdaman mo?" Saglit na natigilan si Cameron habang nakatingin sa lalaking nakatayo malapit sa kanya. Medyo matagal bago siya natauhan at tinulak siya palayo. "Layuan mo ako, kung hindi, sasampalin kita." Lumalim ang ngiti sa kanyang mukha. "Pwede mo akong patulan lahat ng gusto mo pagka-uwi natin. Ayokong umuwi kasama ka, Daisy." "Tara." Lumingon si Cameron, ngunit wala na si Daisy. Iniwan niya ako sa kapatid niya ng ganon-ganon lang. Hinawakan siya ni Waylon sa kanyang mga braso at sinabing, "Di ba sabi mo gusto mo akong bugbugin? Umuwi na tayo ngayon. Ayokong umuwi kasama ka. Bitawan mo ako, jerk." Sinubukan ni Cameron na kumawala sa pagkakayakap ni Waylon, ngunit itinulak lang siya ni Waylon papasok sa sasakyan. Habang pauwi sila, pinagkrus ni Cameron ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at tumingin sa labas ng bintana habang ang kanyang mga pisngi ay namumutla na parang isdang puffer. Kabanata 2378. Lumingon si Waylon para tingnan siya. "Naaamoy ko pa ang selos mo mula rito." Tumanggi si Cameron na aminin ito at sinabing, "Sino ang nagsabi sa iyo na nagseselos ako? Kung hindi ka nagseselos, bakit ka nagagalit, at bakit mo sinundan ang kotse ko ngayon?" Natigilan si Cameron. Iniangat niya ang kanyang ulo para tingnan siya. "Alam mo bang sinusundan kita ngayon?" Ngumisi siya. "Oo, pagkatapos ng lahat, walang ibang gagawa ng ganoon bukod sa iyo." Napakagatlabi si Cameron at hindi umimik. Hindi rin niya alam kung bakit gusto niyang sundan sila. Baka nagalit siya, o baka ayaw lang niyang maging ganoon kalapit si Minzy sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon ng katahimikan, bigla siyang nagtanong, "Si Miss Holland ba ang type mo?" Kumunat ang noo ni Waylon. "Nasabi ko na ba na siya ang type ko? Walang lalaking tatanggi sa isang maamo at mabait na babae na tulad niya, di ba? Ayos lang. Maaari mong ipaalam sa akin kung gusto mo siya. Naiintindihan ko naman."
Biglang tinatak ni Wayland ang accelerator dahilan para mapahawak ng mahigpit si Cameron sa hawakan. Anong ginagawa mo? Sagot niya, bumalik muna tayo. Bumalik sila sa Emperor. Sa sandaling dinala siya ni Wayland sa bahay, inipit niya siya sa dingding, kinalegan ang kanyang kurbata, at inihagis ito sa sahig. Bago pa man na-realize ni Cameron ang anumang bagay, napanganga siya sa mga halik ni Wayland. Iyon ang pinakamapusok na halik na naramdaman niya noon. Hingal na hingal si Cameron. Sinubukan niyang itulak si Wayland palayo ngunit hindi ito nagtagumpay. Hinawakan siya ni Wayland ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Inikat niya ang kanyang buhok sa likod ng kanyang mga tenga gamit ang kanyang daliri at ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang balikat. Sumasagot ba yan sa tanong mo? Hindi ako magiging ganito sa sinumang babae. Napabuntong hininga si Cameron ngunit hindi ito sumagot. Hinaplos niya ang gilid ng labi niya at sinabing, Cam, alam kong may nararamdaman ka para sa akin. Nanginginig ang kanyang mga pilikmata nang sumagot siya ng, hindi, ayoko. Oo, ikaw, sabi ni Wayland. Sa pangkalahatan ay walang distansya sa pagitan nila, at nababalot siya ng hininga nito. Gusto mo ako para sa sarili mo. Gusto mong mahalin kita at ikaw lang. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinabing, iyon ang iniisip mo. Hinalikan niya ang gilid ng mga mata niya. Pakiusap, Cam, itigil ang pagsisinungaling sa iyong sarili. Alam na alam mo na iyon din ang iniisip mo. Mariing idiniin ni Cameron ang kanyang mga labi. Nakaramdam siya ng kirot habang sinusundan siya nito ng mga halik sa buong kanya. Nilinggan ni Cameron ang kanyang mukha at sinabing, tumigil ka, Wayne. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng maayos. Dinaikit ni Wayland ang kanyang noo sa noo niya at sinabi sa namamaos na boses. Aalis ako kapag hindi mo ako sinagot. Kumunat ang noo niya. Tinatakot mo ba ako? Pinakawalan siya nito at sinabing, kalimutan mo na iyon. Hindi na kita pipilitin. Kung wala kang nararamdaman para sa akin, walang magbabago, kahit pilitin kita. Kinuha niya ang kurbata niya sa sahig at tumalikod. Aalis na sana siya, hinailan ni Cameron ang laylayan ng damit niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, ngunit hindi siya lumingon. Hindi alam ni Cameron kung bakit, ngunit isang boses sa loob niya ang nagsabi sa kanya na hindi niya dapat hayaang umalis siya. Pinakinggan niya ang boses, at sa oras na napagtanto niya ito, iniunat na niya ang kanyang braso paarap at hinayla ang laylayan ng damit nito. Mabilis niyang binitawan ang kamay at kinagat ang labi. Hindi mo siya mahahanap. Ngumisi siya. Bakit? Ayoko lang na nakikita kayong magkasama. Lumingon siya at mataman siyang tiningnan. Paano kung ibang babae? Hindi ka rin makakakita ng ibang babae, sabi ni Cameron nang walang pag-aalinlangan. Lalong lumalim ang ngiti sa mukha ni Wayland nang sabihin niyang, akala ko ba sabi mo pwede kong puntahan ang kahit sinong babaeng magugustuhan ko basta hindi lang siya si Minzy. Wayne, sumugod si Cameron at hinawakan ang kanyang kwelyo. Kung maglakas loob kang lumabas sa bahay na ito, ako. Lumapit si Wayland sa kanya at nagtanong, ano ka? Papatayin kita, sabi niya. Sinandok siya ni Wayland mula sa sahig at sinabing, bueno, dahil sinabi ng asawa ko na hindi ako makakapunta sa ibang babae, hindi na ako pupunta. Sinuntok ni Cameron ang balikat niya. Sino ang asawa mo? Wala ka bang kahihiyan? Ibaba mo ako. Ngumisi siya. Nakarehistro na kami ng aming kasal. Kung hindi kita asawa, sinong asawa mo? Oo, narehistro na namin ang aming kasal, ngunit pumunta ka pa rin sa isang hotel kasama ang ibang babae. Inilagay siya ni Wayland sa sopa at sumandal sa kanya. Hinawakan niya ito at sinabing, kung hindi kita itinulak, hinding-hindi mo haharapin ang tunay mong nararamdaman. Ikaw, Kabanata 2379. Bago natapos ni Cameron ang kanyang pangungusap, muli siyang hinalikan ni Wayland. Nang malaman ng mga magulang ni Conroy na isinugod si Conroy sa ospital matapos mabugbog ng isang tao, dali-dali silang pumunta sa ospital para bisitahin ang kanilang anak. Nang makita nila ang namamagang mukha ng kanilang anak ay parang may sumaksak sa kanilang mga puso. Hay nako, anak, sinong gumawa nito sa'yo? Ang braso ni Conroy ay nakakast, ang kanyang binti ay inilagay sa isang lambanog, at ang kanyang mukha ay lahat ng bagbog at namamaga. Nang makita niya ang kanyang mga magulang, umiyak siya na parang bata. Nanay, tatay, tulungan mo ako. May nang-aapi sa akin. Tanong ni Emma, hindi ka ba natuto ng taekwondo? Paano mo hahayaan na ay bully ka ng iba? Si Conroy ay hindi nang ahas na sabihin sa kanyang mga magulang na siya ang may kasalanan sa simula, kaya siya ay gumawa ng isang kwento at inilipat ang lahat ng sisi kay Cameron.
Nang mabalitaan ng kanyang mga magulang na nabuli ang kanilang anak dahil sa sobrang dami ng tao sa kabila, lumubog ang kanilang mga mukha. Kung tutuusin, ang kanilang anak ay ang apple of their eyes. Walang sabi-sabing hindi nila hahayaang makatakas ang taong nang aapi sa kanilang anak. Ibinaba ni Thaddeus ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay mabagsik. Hindi niya alam ang layunin ng pagpunta dito ni Wayland, kaya nagtanong siya, "Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Mr. Goldman. Ang nasugatan ay ang aking anak. Paano siya na-hospital kung siya ang may kasalanan?" Si Conroy ay nagdulot ng maraming kaguluhan sa nakaraan. Palagi siyang naglilibot sa pagbugbog ng mga tao. Karaniwan, kailangan lang ni Thaddeus na humingi ng tawad sa biktima sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pera, at matatapos na ito. Gayunpaman, ang bagay ngayon ay ang taong nasugatan ng husto ay ang kanyang anak, kaya kailangan niyang pumanig sa kanyang anak. Itinaas ni Wayland ang kanyang mga talukap at sinabing walang ekspresyon, "Talagang mahal mo ang iyong anak gaya ng sabi-sabi. Mr. Goldman, kung narito ka para tumulong, hindi ba dapat pag-usapan natin kung paano mabigyan ng hustisya ang sospek na nanakit sa anak ko?" Mr. Selfridge, sa palagay ko ay may hindi ka naiintindihan. Natigilan si Thaddeus, hindi niya alam kung ano ang gustong sabihin ni Wayland. Pinasadahan ng daliri ni Wayland ang gilid ng tasa at sinabing walang pakialam, "Hindi ko pa sinabi noon, na narito ako para tulungan ka at ang iyong anak." "Kung gayon, ano ka?" Nagulat si Thaddeus. "Naturuan ng leksyon ng anak mo dahil nakipagkulitan siya sa maling tao. Hindi ko maintindihan kung bakit mo sinasabing anak mo ang biktima. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa iyo at sa iyong pamilya kung sakaling magtagumpay siya?" Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mga mata ni Wayland. Natigilan si Thaddeus at nakatali ang dila. Samantala, tumunog ang kanyang telepono. "If you would excuse me." Tumayo si Thaddeus at pumunta sa gilid para sagutin ang tawag. May sinabi ang nasa kabilang linya, at natigilan siya. "Anong sabi mo?" "Paumanhin, Mr. Selfridge, hindi kita matutulungan. Hindi kami pinapayagan ng butchers na makialam sa usaping ito. Kung talagang tinutulungan ka namin, hindi namin kayang bayaran ang kahihinatnan. Kaya, pasensya na, hindi ka namin matutulungan o ang anak mo." Hindi na hinintay na magsalita si Thaddeus, ibinaba ng lalaki ang tawag. Si Thaddeus ay hindi pa rin nakakabalik sa kanyang katinoan matapos sagutin ang telepono. Tumingin siya kay Wayland at biglang bumangon ang masamang pakiramdam mula sa kanyang tiyan nang maalala niya ang mga sinabi ni Wayland. "So yun ang dahilan kung bakit niya ako binisita bigla." Tila nakikita ni Wayland ang kanyang isipan, at napawi ang ngiti sa kanyang mukha. "Iniisip mo kung bakit hindi pumasok ang mga Boucher, tama ba? Ikaw ba?" Ang mukha ni Thaddeus ay naging mabagsik nang sabihin niya, "Hindi pa namin sinaktan ang mga Goldman, kaya bakit mo ito ginagawa?" Kinuha ni Wayland ang tasa ngunit hindi uminom ng tsaa. "Totoo na ikaw o ang iyong pamilya ay hindi nakasakit sa mga Goldman noon, ngunit ang iyong anak ay nagkaroon ng lakas ng loob na ilagay ang kanyang maruming daliri sa aking mga tao. Natural, kailangan ko siyang tulungan." Umindayog ang katawan ni Thaddeus, at gulong-gulo ang utak niya ngayon. "Isa sa iyo ang babaeng iyon. Kahit na hindi siya mula sa akin, hindi siya isang taong kayang saktan mo, Mr. Selfridge." Inilagay ni Wayland ang tasa sa mesa. Lumapit siya kay Thaddeus at sinabing may malungkot na mukha, "Ang ama ni Cameron ay si Sonny Southern mula sa East Islands. Naniniwala akong narinig mo na ang pangalan ni Mr. Southern, tama ba?" Kabanata 2380. Tumutulo ang malamig na butil ng pawis sa likod ni Thaddeus nang makaramdam siya ng panginginig. Pataas sa kanyang gulugad, "Sonny Southern." Narinig na ng lahat mula sa kanyang henerasyon ang kanyang pangalan noon. Kung tutuusin, alam nila ang lahat ng nangyari kay Titus Goldman. Kahit na si Sonny ay isang henerasyon na mas bata kay Titus, ang reputasyon ni Sonny sa Southeast Eurasia ay maihahambing sa lolo ni Nolan noong mga araw na iyon. Ipinatong ni Wayland ang kanyang kamay sa kanyang balikat at lumapit. "At saka, fiancé ko si Cameron. Ngayon, ang iyong anak na lalaki ang nagkaroon ng lakas ng loob na ilagay ang kanyang mga daliri sa kanya. Kahit napatawarin ka ni Mr. Southern, hindi lang uupo at manunood ang mga Goldman." Pagkatapos niyang magsalita, umalis si Wayland sa sala kasama ang kanyang mga tauhan ng hindi lumilingon. Hindi na natauhan si Thaddeus kahit sa mahabang panahon. Ang gulo ng utak niya ngayon. Noong una, ipinalagay niya na si Cameron ay isa lamang walang tao at matutulungan niya ang kanyang anak na ayusin ito ng madali. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang kanyang anak ay nakipag-usap sa mga maling tao sa pagkakataong ito.
Samantala, sa Black Gold, lumapit si Minzy sa receptionist at sinabi sa kanya na gusto niyang makita si Waylan. Gayunpaman, sinabi ng receptionist, paumanhin, Miss Holland, wala si Mr. Goldman sa opisina ngayon. Wala siya sa opisina ngayon. Kumunat ang noo ni Minzy. Sagot ng receptionist, oo. Kung mayroon kang mahalagang bagay, maaari mo siyang tawagan ng direkta. Ilang beses nang pumunta si Minzy sa kumpanya para hanapin si Waylan. Magalang ang pakikitungo sa kanya ng receptionist dahil akala niya ay may relasyon sila ni Waylan. Bumaba ang mukha ni Minzy. Wala siyang numero ng telepono ni Waylan. Mariin niyang idiniin ang kanyang labi at sinabing, ayos lang. Kung busy siya, hindi ko na siya guguluhin. Hihintayin ko siyang bumalik. Ang kanyang konsiderasyon at pagiging magiliw ay nagpapaniwala sa receptionist na siya ay may relasyon kay Waylan. Ngumiti ito sa kanya at sinabing, sure. Maging komportable ka. Gayunpaman, hindi babalik si Waylan sa Black Gold Group. Hiniling niya kay Leonardo na tulungan siya sa pag-aalaga sa mga gawain sa kumpanya ngayong umaga. Pagkatapos niyang umalis sa tirahan ng mga Selfridge, bumalik siya sa Emperin. Si Cameron ay nagluluto ng tanghalian sa kusina. Sinadya niyang maghanap ng mga tutorial sa kanyang telepono. Gayunpaman, habang binabasa niya ang mga tutorial, nakatutok siya kaya hindi niya pinansin ang sunog. Dahil dito, nasunog ang pagkain sa kawali. Oh my gosh, mabilis na pinatay ni Cameron ang apoy. Ang sunog na amoy ay naging sanhi ng kanyang marahas na pag-ubo. Napuno ng usok ang kusina. Nakapikit siya habang nakalimutan niyang buksan ang range hood. Pagpasok ni Waylan sa bahay, sumalakay na ang usok sa sala. Naaamoy din niya ang mahinang nasusunog na amoy mula sa hangin. Kumunat ang noo niya at nagmamadaling pumunta sa kusina nang hindi nagpapalit ng sapatos. Cameron. Gusto ni Cameron na linisin ang lahat bago siya bumalik, ngunit nabigo ang kanyang plano. Lumabas siya sa usok, marahil ay nanatili siya sa kusina ng ilang sandali, kaya ang kanyang mga pisngi ay mamantika at tila medyo itim dahil sa usok. Nang makita niya si Waylan, diretso niyang sinabi, I swear hindi ko sinasadya. Hindi alam ni Waylan kung dapat ba itong magalit sa kanya o hindi. So, ibig sabihin gusto mong pasabugan ang kusina ko. Itinaas ni Cameron ang kanyang kamay para panasan ang kanyang mukha at seryosong sumagot, hindi. Hindi ko sisabog ang kusina mo. May niluluto ako pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kawali na iyon. Nasunog lang mag-isa ang pagkain. Hinubad ni Waylan ang kanyang jacket at inihagis sa sopa. Pagkatapos, nagpunta siya upang buksan ang lahat ng mga bintana. Hindi siya nagmamadaling itinaas ang manggas at pumunta sa kusina para buksan ang range hood. Tiningnan niya ang nasunog na pagkain sa kawali at ang kalat sa mesa. Pagkatapos, tumingin siya kay Cameron. Umiwas ng tingin si Cameron. So sinasabi mo na kasalanan ng pagkain kung bakit ito nasunog? Tanong ni Waylan. She nodded without any hesitation. Ngumisi si Waylan at pumikit. Halika rito. Napalunok si Cameron. Matapos mag-alinlangan saglit, lumakad ito palapit sa kanya. Anong problema? Kinurot at hinaplos ni Waylan ang pisngi niya, dahilan para mas lalo siyang magmukhang pusa na may mantsa ng mantika sa mukha. Bakit hindi ko namalaya na walang hiya ka palagaya ko?